Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Hindi ko na matandaan kung kailan at sino ang nag-request ng kasong ito. Pero kahit maraming news article na ang naglabasan patungkol dito, ay mas minabuti kong hintayin kung ano ang resulta ng trial upang malaman ko talaga kung ano ang punot dulo ng lahat at bakit nauwi sa patayan ang minsang mainit na pagmamahalan. Noong March 6, 2023, ang Filipinang si Lizelle na isang veteranong loan officer ay nasa kalagitnaan ng kanyang trabaho nang mag-ring ang kanyang cellphone. Ang taong sa kabilang linya ay sinabi na may nangyari sa isa sa kanyang mga properties at kailangan itong pumunta doon sa lalong madaling panahon. Agad itong nagpaalam sa kanyang supervisor. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at kahit umuulan, ay mabilis at maingat niyang pinatakbo ang kanyang kotse. Habang nasa biyahe ay iniisip niya na baka merong nanloob o baka may sumabog na sa loob ng kanyang tahanan. Ngunit nang makarating sa bahay ay nagulat siya dahil mas malala pala ang nangyari kesa sa kanyang iniisip. Ang bahay nila sa Eastgate Avenue ay napapalibutan na ng mga pulis at paramedics. Nang tumingin siya sa isang bahagi ng daan na napapalibutan ng yellow tape, ay nakita niya ang isang body bag. Agad nang hina ang kanyang mga tuhod at kusa na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Base sa report, si Lizelle ay nag-immigrate sa Estados Unidos noong 1993 pagkatapos makagraduate sa San Sebastian College dahil para sa kanyang mga magulang ay mas magiging maayos ang estado ng kanilang buhay sa Amerika. Kalaunan ay nakilala nito ang kanyang naging asawa na si Florendo at noong 1996 ay isinilang niya ang kanilang panganay na anak na pinangalanan nilang Frances Kendra Lucero. Kahit napapaligiran ang kanilang pamilya ay hindi naging madali ang kanilang buhay mag-asawa pero naniwala sila sa kasabihang America is the home of opportunity where you can fulfill all your dreams. Sa loob ng ilang taon ay pinili nilang hindi sundan si Kendra dahil gusto nilang maging stable ang kanilang pamumuhay, makapag-ipon at makapagpundar ng mga ari-arian. Ang desisyon na yan ay hindi naging madali ngunit ito ay naging daan para maibigay nila ang lahat ng kanilang gustuhin sa kanilang unika iha. Sa loob ng 9 na taon ay naibigay nila ang lahat ng gusto nito at mahigit pa. Nakapasok ang bata sa Holy Angels na isang private school sa Colma, California. Nang sila ay nasa maayos ng sitwasyon, nagdesisyon silang sundan si Kendra at nagkaroon pa sila ng 2 mga anak. Si Kendra ay hindi lamang lumaking mabait, pero ayon kay Lizelle ay matalino ang kanyang anak. Ito ay nakagraduate na isang honor student sa El Camino High School sa South San Francisco. Mahilig ito sa pagsasayaw at paglalaro ng volleyball. Nang si Kendra ay bata pa lamang ay gusto nitong maging dentista. Pero nang lumaki ay nagbago na ang isip nito at gusto ni Kendra na maging isang optician. Kung ikaw ay mapapadpad sa social media ni Lizelle ay masasabi mong close na close silang mag-ina. Ang mga ito ay mahilig mag-bonding sa pamamagitan ng pagpunta sa mall para mag-shopping. Dahil na rin sa laki ng pag-ihita ng edad ni Kendra sa kanyang mga kapatid ay para na rin itong ina sa nakakabata niyang mga kapatid. Ito ay naging responsable sa paghahanda ng pagkain at madalas din niyang sunduin at ihatid ang mga ito sa kanilang eskwelahan. Nang ito ay nagdalaga na ay katulad ng ibang mga teenagers sa US, ay bumukod na si Kendra ng bahay. Kasama ang kanyang kaibigan ay kumuha ang mga ito ng apartment pero kahit malayo ay lagi nitong sinisigurado na lagi siyang kasama sa mga get-togethers, sa karaoke at mga salo-salo ng kanyang pamilya. Hindi nabanggit kung nag-college si Kendra,
Ngunit ibinahagi ni Lizelle na noong madiskubre ng kanyang anak ang mga crystals ay naengganyo itong gumawa ng mga bracelet at hikaw na kalaunan nitong ibinenta sa social media. Kahit walang klarong scientificong eksplanasyon kung meron nga ba talagang healing power ang mga crystals, para kay Kendra ito ay merong mental at physical benefits. Kaya kalaunan ay sinuportahan na rin ni Lizelle ang maliit na negosyo na kanyang anak sapagkat nakikita niya itong masaya. Isang araw ay nagulat sila dahil ipinakilala nito si Romier Narag na isa ring Filipino-American. Walang gaanong impormasyon na lumabas tungkol kay Narag. Pero nakita ko na dati itong parte ng Jefferson Grizzlies na isang varsity football mula sa Daly City at nakagraduate ito noong taong 2013. Naging mabilis ang pag-usad ang relasyon ng dalawa dahil nagdalang tao si Kendra at agad rin itong nasundan. Bagamat naging mahirap ang lahat para sa kanila ay ginawa naman ni Kendra ang lahat upang mabigyan ng maayos na buhay ang mga bata. Kahit lagi silang abala sa pag-iintindi sa mga ito, hindi naman nila kinalimutan ang maglaan ng oras para sa isa't isa. At noong March 6, 2023 ay nagdesisyon sina Kendra na lumabas kasama ang dalawa nilang mga anak. Pero ang masaya at maganda sanang date night ay nauwi sa trahedya. Ayon sa mga kapitbahay ni Lizelle ay nakarinig sila ng ilang mga putok bandang 7:30 ng gabi. Ang mga otoridad ay agad rumisponde at na makarating sa lugar ay nakita nila ang isang babae na nakasubsob. Tinangka pa itong isalba ng paramedics. Ngunit sa tindi ng sinapit nito ay idineklara itong dead at the scene. Nang dumating sa bahay si Lizelle ay positibo niyang kinalala na ang babae sa body bag ay ang kanya mismong anak na si Kendra. Habang umuusad ang investigasyon ay naging tikom ang bibig ng pamilyang Lucero sa pagbibigay ng anumang impormasyon. Pero naglunsad ang mga ito ng GoFundMe para makakalap ng pondo upang magastos sa libing at pondo na rin na makakatulong sa kanilang pamilya. Ang nasabing GoFundMe page ay binaha ng napakaraming mensahe ng pakikiramay at lahat ng mga tao ay nagkasundo na si Kendra ay genuine, thoughtful, loyal at maambisyong babae. Ang ilan ay nilarawan nito na isa sa mga taong maaasahan mo kapag ikaw ay may problema. Sa dami ng mga taong naantig sa sinapit ng 27 taong gulang na Pinay, ay hindi lamang nila nalikom ang kanilang $30,000 o 1.7 million pesos na target. Pero umabot ang pera sa halagang $44,862 o 2.6 million pesos sa loob lamang ng 4 na araw. Bukod sa pinansyal na tulong, ang Filipino community sa Daly City ay sama-sama ring pinuntahan ang vigil na ginanap malapit sa pinangyarihan ng krimen. Naging emosyonal ang mga kaibigan at kapamilya nito sa burol at pagkalipas ng 2 araw noong March 27 ay inihatid ito sa huling himlayan. Kahit nailibing na ang kanyang anak at naghihintay ng trial, si Lizelle ay hindi tumigil na manawagan ng hustisya. Sa social media ay madalas nitong gamitin ang #JusticeForFrances. Gumawa rin ito ng Facebook group upang magbigay ng update sa mga taong interesado sa kaso. But Lizelle Chan Lucero can't forget, especially because her grandchildren are in her care now. There are some questions that's like, is there a way that I could get hold of my mom and talk to my mom? Those kind of things is like really breaking my heart every day. Every day. And this is the reason why I have to say something, to stand up, not only for for our justice, but the kids' justice as well. Because they're not supposed to be growing up without their parents. Nang sumapit ang ika-4 na po, ang ginang ay nagpasalamat sa mga taong walang tigil ang pagsuporta sa kanilang laban para makamit ang hustisya. Nang mangyari ang preliminary hearing, halos 1 taon pagkalipas ng pagpatay, ang suspect na sinarag ay nag-plead ng not guilty. Pero ang inaasahang paghaharap ng pamilyang Lucero at ng Salarin ay hindi naman agad nangyari dahil 2 beses pang napostpone ang paglilitis. Ang palusot ng kampo ni Narag noong October 18, 2024 ay di umano'y kailangan pa ng mga ito ng maraming oras para i-review ang bulto-bultong digital evidence.
Kaya ang judge ay nareschedule ang trial ng May 2, 2025. Habang naghihintay ng trial, ang pamilyang Lucero ay ginawa ang lahat upang matanggap ang nangyari. Ang mga ito ay lumipat ng bahay upang hindi maalala ang nangyari kay Kendra. Si Lizelle ay inako ang responsibilidad at inalagaan nito ang dalawang mga naiwang anak ni Kendra. Aktibo rin ito sa pag-organize ng mga events para alalahanin ang nangyari sa kanyang anak. Madalas itong makita sa mga prayer gatherings at memorial service na inilunsad ng ibang mga tao para sa kanyang anak. Sa panlabas, ang mga tao ay laging nakikita ang matapang nitong pagharap sa trahedya. Ngunit sa interview kay Lizelle ay ibinahagi nito na permanenteng nagbago ang kanilang buhay. Pagkalipas ng 7 buwan noong May 2, 2025, ang excitement nila ay nawasak na naman dahil sa pangalawang pagkakataon ay na-delay na naman ang paglilitis. Ayon sa ulat, ang defense team kahit ang prosekusyon ay hindi pa rin handa. Sinabayan pa ito ng conflict sa kawalan ng courtroom na maaari nilang gamitin sa paglilitis. Kaya ang judge ay walang choice kundi i-reschedule ang trial. Noong January 12 ng taong ito lamang, ang pamilyang Lucero lalo na si Lizelle ay kinabahan ng opisyal nang magsimula ang trial sapagkat kailangan na naman nilang alalahanin ang nangyari kay Kendra. Pero ang pakiramdam niya ay nagbago nang pumasok sa korte ang sospek. Sinarag na dating matikas ang postura ay mapapansin na para itong isang sisiw na aping-api. Ang postura niyang yan ay taktika na itinuro sa kanya ng kanyang abogado. Naiulat na dahil sa kawalan nito ng pera ay hindi niya nagawang makakuha ng private attorney. Pero ang detaling yan ay isa sa mga bagay na ginamit ng kanyang abogado. Ang isa sa mga strategies nitong ginamit ay ipakita at kumbinsihin ang jury na isa lamang ding tao si Narag na nakakaranas ng mga problema sa buhay. Sa halip na sa pagpatay kay Kendra ay nag-focus ang kampo nito sa paghihirap at mental health ng suspect. Sa harap ng 12 jury ay ibinahagi nito na kahit sa mata ng ilang mga Filipino ay maswerte ang pamilya ni Narag na nasa Amerika, ang hindi nila alam ay kapos ang mga ito sa pera. Mas nadagdagan pa ito nang mabuntis si Kendra at mabilis na nasundan ang kanilang unang anak. Sinabi ni Narag na ang hindi niya pagkakaroon ng magandang trabaho at sahod ang rason kung bakit madalas ang kanilang pagtatalo. Sa kadahilanan na hindi siya nakakatanggap ng therapy mula sa mga trauma na naranasan niya noong bata, ay hindi niya di umano kayang makontrol at magawang mamanage ang kanyang emosyon. Kaya nang magtalo sila ng biktima noong gabi ng March 6, 2023, ay hindi niya di umanong sinasadya na mapatay ito. Ang statement na yan ay nagpapahiwatig na ang gustong mangyari ng kampo ni Narag ay mapababa ang kaso nito sa manslaughter na lamang sa halip na first-degree murder. Ang sunod na ginawa ng mga ito ay atakihin naman ang pagkatao ng biktima. Sinabi ni Narag na si Kendra ay ang tipo ng babae na maluho. Kahit sila ay nagkakandahirap ay gusto pa rin itong bumili ng mga damit at kung ano-ano pa. Na tila ba gusto nitong ipakita sa mundo na sila ay mayaman kahit sila ay nagkakandahirap-hirap na. Ipinagtanggol nito ang kanyang sarili sa pagsasabi na ginawa niya ang lahat para masuportahan lamang ang luho nito habang ibinibigay rin ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Sinabi rin ni Narag na kahit pagod na nga siya sa trabaho ay wala nang ginawa ang biktima kundi mag-cellphone at gumagawa ito ng videos sa social media. Sa halip na kumuha ng disenteng trabaho, nagreklamo si Narag na si Kendra ay delusyonal dahil naniniwala ito na lalago ang kanyang negosyo. Kahit marami silang issue, sa korte ay pinamukha ni Narag na isa siyang mabuting asawa at mapagmahal na ama. Pero kahit matindi ang kanyang pagsasakripisyo mabigyan lamang na maayos na buhay ang kanyang mag-iina, sinabi ni Narag na wala talagang kakontentuhan si Kendra. Sa loob ng ilang taon ay away-bati ang dalawa. Kaya ayon sa salarin ay nagmanghiwalay sila ng biktima noong 2023 ay alam niya na babalik din naman sa kanyang piling si Kendra. Ngunit ang inaasahan nitong balikan ay hindi nangyari. Ayon sa prosekusyon, yan ang dahilan kung bakit ito pinatay ang biktima. Sa opening statement ng prosecutor ay pinakausapan nito ang 12 jury na huwag paniwalaan ang kadramahan at pagpapaawa ni Narag.
At upang pabulaanan ang panira nito sa pagkatao ni Kendra, ay humarap ang ilang mga kaanak ng biktima sa korte. Doon ay sinabi ng mga ito na totoo nga naggipit sa pera ang dalawa. Kaya para makatipid, makaipon at kalaunang makabili ng sarili ng bahay, sina Lizelle ay binuksan ang kanilang tahanan sa dalawa. Pero sa tagal nilang kasama sina Narag ay sinabi nito na kahit on and off ang relasyon ng dalawa ay hindi niya akalain na aabot yun sa patayan. Malungkot niya ring sinabi na hindi niya akalain na ang papatay pala sa kanyang anak ay isa sa taong matagal niyang nakasama sa iisang bubong. Sinabi niya sa harap ng jury na kahit kasama nila ito sa bahay ay wala siyang nakitang sinyales o red flag sa live-in partner na kanyang anak. Kaya nasurpresa talaga siya sa nangyari. Lagi nitong sinasabi na maaaring ang rason kung bakit hindi nabanggit ni Kendra ang pang-aabuso ni Narag ay marahil sa kultura ng mga Filipino na mas mabuti pang magdusa ka kesa naman madungisan o masira mo ang apelyido ng iyong pamilya o buong angkan. Sinabi rin nito na merong mindset ang mga Filipino na victim blaming, kung saan sa halip na suportahan ay sinisisi pa ng mga tao ang biktima. Kaya kadalasan ay nagtitiis na lamang ang mga naaabuso sa kanilang nararanasan kesa ang humingi ng tulong. Bagamat handa siyang tulungan ang anak kung nagsabi lamang ito, sinabi niya na maaaring naunahan ng takot si Kendra. Naisip din niya na baka naging factor ang mentalidad ng mga Pinoy pagdating sa lifelong commitment, na kahit ginagawa ng punching bag at malala na ang pang-aabuso ay magtitiis ang mga biktima hanggang sa ito ay mapatay na. Emosyonal nitong sinabi na para sa mga taong nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang asawa, live-in partner o kahit sino pa, mahalaga na ang biktima ay merong mapagsasabihan kahit isa o dalawang tao lamang. Sinabi rin ni Lizelle na dapat hindi ito mahiyang humingi ng tulong dahil ang pagiging biktima ng isang mapang-abusong relasyon ay hindi lamang naaapektuhan ang nang-abuso o inabuso, pero apektado rin ang mga taong nakapaligid sa kanila. At sa sitwasyon ni Kendra ay ang kanilang dalawang mga anak. Gamit ang digital forensics ay nalaman ng publiko na ang on and off na relasyon ni Narag ay tuluyan na talagang tinapos ni Kendra at gusto nitong i-prioritize na lamang ang mga bata. Pero sa huling pagtatangka ng suspect na balikan siya ng biktima ay niyaya niya ito sa isang dinner date kasama ang dalawa nilang mga anak. Kung ikaw ay isa sa mga customer na nakakita sa mga ito sa restaurant ay masasabi mo na ang pamilya ni Narag ay perpekto. Ang staff ay nilarawan din na wala silang nakitang kakaiba sa kilos ng mga ito. Pero gamit ang security footage pati salaysay ng ilang mga saksi nang makauwi si Narag sa bahay ni Lizelle, sa kuha ng security cameras ng kapitbahay ng mga ito, nahagip na ang dalawa ay nag-aaway. Sinama ng prosekusyon na sa loob pa lamang ng sasakyan ay parang aso't pusa na si Narag, sa kadahilanan na ang inaasahan nitong reconciliation ay hindi nangyari. Sa CCTV footage na hindi inirelease sa publiko ay nahagip na kasabay ng pagpasok ng biktima sa bahay ay siya namang pag-alingaw-ngaw ng isang putok ng baril. Tumakbo ang biktima habang nakikiusap kay Narag na tumigil sa pagpuputok. Ngunit sa halip na tumigil ay pinaputokan pa ng salarin si Kendra ng 4 na beses pa. Ipinaliwanag ng prosecutor sa jury na ang 5 beses na pagpaputok nito ng baril ay intensyonal dahil gusto talaga nitong patayin ang biktima. Idinagdag nito na kung hindi nga nito sinasadya ang krimen ay bakit umabot pa sa 5 beses ang pagpaputok nito kahit tumatakbo na nga papalayo ang biktima. Iniharap din ng prosecutor ang mismong mga kapatid ni Narag na tumestigo laban dito. Sa korte ay ibinahagi ng mga ito na pagkatapos nilang malaman na nag-aaway ang dalawa ay kaagad silang nagtungo sa bahay ni Lizelle, pero huli na ang lahat. Nang makita nila ang salarin ay mabilis silang tumakbo patungo sa kinaroroonan nito. Dahil nang makita nila ang suspect ay gusto na rin pala nitong kitilin ang sarili niyang buhay. Nagpambuno sila hanggang makuha nila ang baril mula kay Narag at hindi nila ito pinakawalan hanggang makarating ang mga otoridad. Mas naging tagilid ang sitwasyon ni Narag nang mapatunayan na nasaksihan mismo ng kanilang mga anak ang pagpatay niya kay Kendra.
Ang trial ay umabot ng 2 linggo at pagkatapos ng 4 na oras na deliberasyon, ang lahat ng miyembro ng jury ay nagkasundo na hindi aksidente ang pagpatay kay Kendra. Sa halip ay naniniwala sila na ang nangyari ay yung classic na if I cannot have you, no one will. Pagkatapos mahatulan ng guilty sa patong-patong ng mga kaso, si Narag ay naparusahan na makulong sa loob ng 64 na taon. Sa tindi ng kanyang ginawa, ito ay hindi rin binigyan ng parol. Sa madaling salita ay kung sakaling siya ay buhay pa, sa edad na 71 taong gulang pa lamang siya maaaring mag-apply ng parol. Ang pamilyang Lucero, bagamat kontento sa resulta ng trial, ay hindi naman magawang magpunyi dahil hindi na noon maibabalik pa ang buhay ni Kendra. As of this recording ay dumadaan ang kanilang buong pamilya sa therapy at naiulat din na tinatawag na rin ni Lizelle ang kanyang mga apo na anak dahil opisyal na niyang inampon ang mga ito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.